Thank you for not skipping ads sa mga videos namin. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. And our new beneficiary, Women's Global Network for Reproductive Rights. WGNRR is a Southern-based global network that connects and strengthens movements for sexual and reproductive health rights, or SRHR, and justice. Supporting WGNRR means supporting organizations and young people across the Global South in taking action and promoting SRHR for all. Para sa kabataan at para sa mga kababaihan. So if you want to be a VVIP, subscribe at ang ulangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Tonet, Yes. kung meron kang itatanong kay Madam Oracle, ano ang itatanong mo sa kanya? Is karma real? Sige, iba na lang. Hindi ko in-expect yun, ha? Yung una lumabas kasi, di ba ganun sa improv, yung unang, ganun ba dapat sa improv? O yung unang hindi bobong sa... Hindi, dapat, ang una daw dapat, yes. Paano ba sa improv? Parang dapat kung ano yung una, tas trust mo na lang na maganda yun. Sorry, apat lang Siguro yung mic. yung una ay alamin natin kung sino magsasalita. Ako po si Monica, hindi ako usually part ni Madam Oracle. Naniniwala ako sa karma. Second question, in improv, you say the first thing that comes to mind, it's usually what is true. So you don't actually make it na sasadyain mo siya na... Na funny. Pakatawa yun. May iba gumagawa, no? Oh, yung third question to answer, kami po ang Spit Manila. Hindi, magpapakilala tayo mamaya isa-isa. Kasi pinakuna ka kanino, hindi naman podcast. Yes. Pero paano yun kapag kunyari naturally hindi ka funny? So does that mean hindi ka pang improv? Si Cara may sagot. I think, sa amin palagi namin sinasabi na ang truth kasi pag nakaka-relate ka, yun ang funny doon dahil relatable siya. So parang kahit sino pwede mag-improv kasi hindi mo nga, ang goal is not to be funny actually. It's just to be truthful. And kunyari, pag nakita mo na, naranasan ko na yan, di ba may part sa'yo na parang, shit, nakakatawa kasi pinagdaanan ko yun. Something like that. Relatable. Relatability is what makes it potentially funny. Eh bakit yung sa Senate, hindi naman sila truthful pero funny sila? Kasi gaguhan yun. Ang ganda, ang ganda. Ay, mic pala kailangan mo, mic. Sa improv, kasama din yung make each other look good. So sa Senate, hindi nila yun ginagawa. Let this be a lesson to you. Meron pa doon tayo, sorry. Lahat ng tao pwede mag-improv, pero babayaran nyo ba? Kayo, binabayaran namin kayo. Ang ganda, ang ganda. Kinakabahan ako. Ayan, so... Ito natin yung pinakamarami, no? Pinakamarami. Nakukulangan pa nga ako eh. So medyo kinakabahan na yung 17 sa ng guest na pumapasok ngayon dito sa cafe. Dahil kasama natin today ang Spit. Yes! First time! Actually, ang dami na nag-request. Actually, Dami nag-request. Kami lang yung hindi ready sa number of mics. True enough, hindi pa rin kami naging ready. Hindi pa rin ready. Magayin muna tayo sa ating VVIPs dito sa Basta Cafe. Hello, guys! Ang dami nila! Ilan tayo ngayon? Para nasa 45,000 to. Yes, 45,000. May mga nagtutulakan pa sa labas. Sa Kamuning area, closed ngayon. Pinaka-close yan. Oo, hindi fun run na nagpa-close sa ano. Pinaka-close yan ni Mayor Joy. Yes, thank you Mayor Joy sa Sa Zoom, ilan tayo sa ngayon? Zoom. Ay. Kami ng order. 404,000. Uy, 404,000. Pwedeng makapaghalal ng presidente. Yes. Ako, pwede. Ganyan yung number na pwedeng ano yung difference. Oo. Hindi natin lang alam kung tamang presidente. Malalaman natin in 2 years. But sino ang mga first time manood ng
recording. Yes. Bakit? Pero sino sa inyo ang nakanood na ng any spit video, any spit show? Mga viral video. Madam Oracle yan. Sige. Pero ang dami nga nagre-request talaga. So, super thank you for making the time. Kahit alas 9 ng gabi at kulang ang aming mic. Kulang ang upuan. Yes, kinakabahan kami. Sa Nagplano intro. na kami kanina. Paano yun? Yung iba sa amin tatayo. Oo. Iba kakandong. Yung iba gagawa ng drinks. Yes. Nagplano na kami. Hindi improv yun. Kaya nagulat kami na may enough chairs. Thank kami. you. Maraming salamat. Thank you Dapat naman. may dadagdag pa. Ready kami Magpapatayo na lang, magpapalabas na lang kami ng BBI. Magbabato kami ng ng coin kung sino tamaan out. Pasensyahan na lang. Sige, intro na tayo. Okay. Okay, kung Okay, ako si Tonet at dream ko talaga makapagtanong kay Madam Oracle. Oh my God, it's about time. Yes. Same. Ako si JP at sana magawa nila dito yung headlines. Magbayad ka daw, ma. Should you know? Ayan, okay. Ang ating mga special guest. Ako si Carl. Nung bata ako, pangarap ko maging janitor. Ako si Angelica at sana yon. Ako si Monica. Ako ay isang November Sagittarius. Ako po si Chester. Ako siguro yung sample na hindi mo kailangan naging nakakatawa para maging improv. Nakakatawa yung mga reaction. So tingin mo talaga hindi ka funny? Oo. Ano lang ako, like this. Dalawang mic. I'm just a Pero yan based on personal assessment or friends assessment? personal assessment. Personal assessment. Kasi Pero ano ang assessment ng mga friends? Ay, sobrang nakakatawa ni Chester. Iba yung personal assessment sa friend, peers assessment. Well, Yeah. Hello, ako po si Cara. Leo Rising, Libra Moon. Hello, ako po si Fe. Yung mga estudyante ko nandito. Kasi yung mga estudyante. Shout out sa estudyante ko. Ako si Thea at sobrang funny ko. Obviously, the personal assessment. Tatanong sila. Ako naman po si Ding Dong. Ako po yung representative ng seniors. It's for all ages. Hi everybody, ako si Papu. Ang expectation ko po for today's discussion ay magiging fruitful ito at meaningful for each and every one of us. At magkakaroon tayo ng opportunity to reflect and make good decisions. Yes. So I'm Sige, looking forward po. I think ito na po yung exit na ako. Kaya lalabas na natin yung apoy dito, ilalagay natin ang mga retreat letters. Kanila. So, na lang kanila. Okay, at ito ang Wala Kwentang Podcast! With Spit Manila! So watch it first on YouTube. Yes. Okay. Actually, totoong kinakabahan kami. Ang gusto lang namin maging free-flowing, improv, So, take it away, GP. So ang topic natin ay Lakas ang boses. Kasi live. Dapat narinig mula dito. Connect you! Hindi, mag-thank you muna tayo sa mga VVIP sa pag-subscribe ninyo. Thank you guys. Dahil part of your subscription ay mapupunta sa beneficiaries natin. Save the Children Save the Philippines. Children and WGNRR. So, tuloy pa rin yung pagpaparenovate natin ng classroom sa Nueva Ecija. Sa Batong Lusong Elementary True. School. Sana hindi So, pa thank nabubulsa you. yun. Ayun. So, thank you guys. Thank you. Ang sabi natin, live comedy memes. Kumbaga, share nyo sa amin yung funniest, pero nung time na yun, hindi funny na moment, na looking back, parang yun yung... Si Carl may Paano yun? answer. May answer ka. May answer ako? Pero sa ibang sagot. Hindi si Teo yung may sagot. Oo, yung Si Papu, si Zindara. Papu. Ako, hindi, akala ko ba sa show? Oh, sige, ako na lang. Hindi yun. Ay, hindi, di ba dapat yung unang... Sige. Pero yung question, favorite moment sa show o favorite Parang funny moment? moment para Most sa'yo. embarrassing. Most embarrassing. Most memorable. Siguro favorite
favorite moment ko, si Madam Oracle kasi, usually, it's Chester, Ariel, and Ding Dong. Nagkaroon ng isang opportunity na si Angelica, ako, at si Papu. Ito yung Bobong Oracle. Sobrang saksa, sobra kasi kung paano kami mag-oracle, ganito sabay kami magsalita. Ba, ang bilis no? Sino nakaisip ng ganong Madam Oracle? Bobong Oracle? Game talaga siya, na tawag ay One Mouth. Pero in-apply lang namin siya as Oracle kasi wala lang. Wala lang. Kasi may extra costume na dala. So parang sabi, may extra costume, Might as di well. gamitin na sayang naman. Yun na yun. Gusto niyo try? Nyo. Gusto niyo i-try? So kayo yung dalawa. Let's start. So, this is... Dali lang, So, dapat magtitinginan kayo. So this is an exercise on letting go of control and taking control Oh, shit, at the nahirapan ako same dyan. time. At the same time. So nakikinig tayo at nag-offer at the same time. Pakiramdaman. Bantayan nyo yung bibig ng May isa't hirap isa. kasi tonight nga, hindi nga. Nagtanong nga siya kung karma is real. O, meron po bang tanong mula sa audience? Oh my God. Si Carla may ako. tanong. Ano pong gagawin ko para yumaman? Ay, very important ang eye contact. And mouth contact. Mouth Mouth contact? Hindi ako bakla. Bakla ako! Ako neutral. Okay. Sasagutin natin. So, Okay. tanong mo rin, Karen, yung Ano pong gagawin ko para yumaman? Para! Mali agad! Okay. Para yumaman ka ay mag-invest ka sa Bitcoin. Bitcoin! Can you tell us about the experience? Kumusta naman? Anong... Thank you for that wonderful question, JP. Based dun sa nangyari, grabe na buhay yung passion ko on Sa nangyari. Kung ano man yun. may na-ignite na fire. Sa puwet. So, ang tawag doon ay one Mouth. There's a game, sabi nga ni Angelica, it's called Experts. And they basically answer questions from the audience either via one word at a time or one mouth. Kung mapapansin nyo naman kanina, if we answered it perfectly, it's gonna be like, Ano yan? pero kung nagkamali kayo, It's gonna be like... yun yung nakakatawa. Diba? So if we answered, mag-invest ka sa Bitcoin, cool. Mag-invest ka sa Bitcoin. So, improv... So improv basically teaches us to embrace failure dahil masaya magkamali sa improv. Shit, ang hirap nun. Hirapan ako dun. Pero yung Madam Oracle, paano siya nag-start? Paano siya nag... The original. Yung original. Ano naman siya, matagal na siyang game, yung three-headed expert. Pero ginawa lang namin ng spit na manghuhula kasi mas angkop sa kultura natin. Mas, Kaysa kung expert lang siya on something, pero kung manghuhula, mas nakaka-relate agad yung mga tao. Tapos nangyari lang din, yung original ulo kasi nung tatlong bading, so naging mataray siya from the start. So nung nawala yung dalawang bading, ang pumalit, minsan straight, pero nagiging, gano'n na siya, naging fluid na yung, kasi yung mindset. Parang yun. Anyway, yun. Pero paano nagiging smooth? Kasi parang, syempre hindi kayo nag-uusap by virtue of being improv. Pero pag pinapanood namin kayo,
para talagang isang tao lang si Madam Oracle. Hindi siya... oo. Salita ka. Ano ba yung gano'n? Ibig sabihin, Hindi kailangan mic. Tinatawag kaming meron kaming secret. Oh. May secret. Oo, di ba? Kailangan nakaganito. Kailangan nakaganito. Sa loob nung Kailangan damit, nakaganito. magkakaganyan kami. Kinupurot mo. Para connected. Papaluin mo yun. Oo. Si Ting Tong lang Ako nangangurot ako pag, mali. May ganyan. Pero parang it helps na may yung connected kayo na parang may literal na ganyan tapos parang hindi ka alone. Kasi kami naman Iba lang yung feeling kapag hindi kayo magkaakbayan. Okay. Parang feeling mo disconnected kayo. kami naman magtatanong. Okay. Sige. Sige, Madam Oracle. Silang tatlo. As a one, As a one word at a time. Ang tanong ko po ay, may justice ba para sa... Ang Justice. ay hindi Palaging nakakamit. kaya ang Gawin. mo ay Kumuha. ng booklet Tungkol sa prayer at ikaw ay mag-pray. ng 5 Beses na of contrition. So ikaw pa hihingi ng tawad mo. Paano nyo nalalaman pag tapos na? Pag, kailangan may nyo na conviction tapusin na yun. So, pakiramdaman at kailangan nakikinig ka talaga sa Yes. nangyayari. Lagi namin sinasabi sa isa't isa that we have to be present for each other. Kasi the moment that you are in your head and listening to your own thoughts, ang nangyayari ay hindi mo napapakinggan yung nangyayari. Kunyari nag-iisip ka, ano kayong sasabihin ko na nakakatawa or anong sasabihin ko na maganda. Ang nangyayari, hindi ka kasali dun sa ginagawa niya. Pero kung ganun na you are present both in mind and body, malalaman niya parang mararamdaman niya naman, okay, tapos na to. Tapos na yung sentence. Or parang dito gusto papuntahin nila yung sentence. Sige, punta tayo doon. Hindi natin lalabanan. Parang papunta na tayo. although sometimes hindi naman perfect. Minsan tapos na dapat nadadagdagan ng salita. Pag ganon, hihintayin mo na naman yung moment na okay ulit siya. Gusto niyo try? Hala, yung... Ano naman co-host natin? Ano siya? sobrang listening and reacting lang talaga siya. Na pag nagtanong, for example, kahit sino nagtanong, as an improviser in the Oracle, hindi ka na mag-iisip hindi mo iisipin yung final answer. Kasi binubuo niya yan together. Pag nag-isip ka ng final answer, mangyayari, tatry mo i-control papunta doon. More often than not, hindi siya mangyayari. Okay, So, let's try it. Trust the process na pangmalakasan. Oh, try. So, Try. tayo yung magtatanong. Kailangan connected. Ay, sige, Connected. fine. Yan. Okay lang magkikiakbay. Okay, Yes, Madam Oracle, ano po yung ingredients ng pinakamasarap at pinakamabentang dish dito sa cafe? Ang secret, Sa aming putahe, dito. ay secret. So, paano mo nalaman na ending na? Isa pa! Wow! Kaya ba sa yung audience? Meron ba Yung maabot lang ng mic. Yung maabot ng mic. dito sa front row, meron bang tanong? wala may gusto magtanong. Si Vince may tanong. May makukulong po ba this week? May makukulong ba this week? Okay. Ayon Sa Aking bolang kristal, may makukulong this weekend.
Siya, I. C. officer, In. Action. iiwasan talaga yun. Gusto ko bang maglakad sa labas na ano? Yes, yes, yes. Si Officer in Action. Galing. Yung Madam Oracle, tatlo lang talaga. I mean, yung game na yun, tatlo lang talaga. Pang-tatluhan lang. Pero bakit tatlo lang siya usually? Ayun yung dress. Hindi, I mean the game na, ano ba tawag doon? Dugtungan na. Meron din kasi parang rule in comedy na the rule of threes. Pag sumabray ka na, lumapas ka na dun, iba na yung flow na hindi na siya nag-work. So, mas magmana siyang tatlo lang. Meron din kaming games na lahat kami mag-answer ng, or maggagamit ng isang word in a sentence. Pero lahat kami yun isa-isa, one word at a time. Diba din. yung gagawa natin sa warm-up, yung one-word prayer? Oo, minsan nag-warm up ko yung one-word prayer. So, nag-work pa rin naman, kaya pa rin naman siya. Pero para sa isang, kumbaga, kung isipin mo, parang deity siya, di ba, na ganyan, or parang, iba kasi yung timpla kapag dalawang ulo, iba yung pag-anim kayo, tapos iba rin yung tatlo. Parang perfect lang niyang combination na hindi siya sobrang daming thinking heads or reacting heads. Ano siya, perfect na Medyo number. mas madali yung ask from if more players are required, like yung spelling bee. So we just need to spell a word and use it in a sentence. Hindi siya life-changing na. Kasi yung mga questions talaga kay Madam Oracle, papasa ba ako sa board exams? Parang kailangan may May responsibility ka eh. ganon. Parang hindi siya pwedeng mawala sa thought. Oh my gosh, may naalala na akong nakakatawang memory. Hindi ko alam kung sobrang nakakatawa. Balik dun sa Isda na naman ba to? Meron kaming isang event, parang corporate siyang event, parang ganyan. Kinuha kami ng isang brand para mag-perform sa isang mall na malaki. Tapos parang yung activity center. Tapos si Madam Oracle nandun. So may mga mall goers na umaali-aligid. Tapos sa gitna ng... So last na game, pinakilala si Madam Oracle. Tapos yung music, very magical, gano'n. Tapos nakabongga siyang damit. Tapos may mga manang na nagtatanong talaga sa kanya. Tapos ang dating sa amin, siniseryoso nila yung sagot. Mananalo po ba ako sa loto? Ano po yung itataya ko? Yung mga Tapos siniseryoso talaga na yung opo. Ganun talaga yung... Tapos kailangan pang sabihin ng host na, ito po ay ano lang show lang ito. Ganun na lang. Naalala ko. Hindi ko naman nakakatawa yun. Marami umuwi, kumuha ng bawang, naglagay ng paminta, mga ganun. Paano kayo napunta dun sa yung tatlo yung Madam Oracle? Ako yung original. Kasi nga tatlong bading yung members. Tapos nawala yung dalawa, pumalit si Ariel. So kung sino na lang available, siya yung gitna. Parang ganun. Tapos mahalaga din yung connection. So pag pinapalit talaga lagi, lalong mas... So since si Chester laging nandun, so naging Chester at some point. Dati si Maliksi. Umalis na rin yung ibang member. Parang ganun. So ngayon yun yung... kami yung tatlo. Pero nag-iba-iba din naman siya. Depende sa panahon. So, pag may absent, then ngayon nagtatry rin kami ng iba-ibang persona. So, si Dr. Oracle na science, yung AI. Ay, pangalan niya? Wala. Si AI. Charmaine. Si Charmaine. Vanessa. Tapos yung tita. Yung tita. So, kami yun, mga nanay. Tapos, yun, yung bobo, yung isang one mouth. Yung besties, Oracle besties. The besties, para silang Valley Girls. Valley Girls. Paano yun? Si Caroline nandito eh. Kayo, Oracle, So si Bestie. Positivity. Positivity. So para lang siyang best friend mo pag tinanungan mo siya, girl, anong gagawin ko? Ganyan. Hindi mo namin ginawa ever. Hindi pa. Deep na yun. Hindi na natin i-debut. The rehearsal. It was an ongoing discussion kasi nga bago ipanghanak yung ibang versions ni Oracle, it was always, kunyari may kulang dun sa current lineup ng original Oracle. Kay Madam, tawagin na siya si Madam. At some point, parang tinatry namin na ibang ulo yung papasok. Pero parang anong nangyayari, parang siyang nagiging budget
version ng original Madam Oracle. So kasi nga sabi ni Ding Dong, importante yung connection and yung chemistry nyo as a team, as a trio na nandun. Ang naging result was for us to develop other three-headed Personas. experts. So nandun yung AI, nandun yung mga tita, ganun. Okay. Para lang hindi na siya magmumukhang budget version, no? May sarili silang identity Yes. talaga. Tsaka dress. Tsaka yung most important. Important yan. Yes. Pero paano kayo nakakapag-decide na itong bit na to ay ready nang i-show, ipalabas? Agad na tanong. Thank you sa validation. Paano ba? Nire-rehearse lang natin. Tapos parang pag di tayo tinatry natawa, din. parang, or minsan parang sa 12 Monkeys, doon natin, kasi yung pinakamaliit na audience natin. Parang tinatry namin kilalanin din yung identity niya. Para we can play it he, she, them better. So parang bawat game kasi merong kilite or parang certain way of playing it. So usually sa rehearsal, doon namin hinahanap yung parang ganito siya laruin. Or let's say meron kaming i-develop na bagong game. Ganun din, itatry namin, papag-usapan namin, mukhang ganito siya dapat, o try ulit. Tapos ganun, parang try, subok lang ng subok, tapos continuous feedback. Ayun. May mga ilang games din kami nakabangko lang. Parang, sige, i-park muna natin yan. Pag hindi pa siya hinog talaga, darating yung moment na yan. Meron din kami mga games na once namin ni-rehearse, tapos, sige, try natin, gawin na lang natin sa next show. Tapos, in fairness, Hindi na ni-rehearse, napag-usapan lang before the show. talaga? Wait, try natin to. Tapos ginawa na namin shot. So, nag-work shot. So, nag-work naman. Nag-work naman. Meron din naman tayong mga games na try natin, ang ganda. Sa show. Huwag natin gawin nila. Tignan na natin yan. Pero may mga ganun kasi diba minsan sa stand-up, parang wino-workshop sa iba't ibang audience. Parang ginagawa nyo rin siya. Hindi siya conscious na parang, ano to, open mic, yung parang ganun. Wala namang parang ganun. Ano lang, in our set, sisingit namin to. Parang, ito, try natin. Nag-work, hindi nag-work, sige, try natin. Pero hindi siya yung parang, kailangan next month meron tayong bagong game, ganun. Wala naman. Pag may nagsabi lang, guys, may naisip ako. yun na yan. Tapos yun na, magsubukan namin siya. Siguro yung even if successful siya before, gawin mo siya ulit, hindi ka sure na successful siya. So, hindi mo rin alam. Kasi nagbabago-bago rin yung Kasi nagbabago audience. yung audience. Or nagbabago kami. Pati kami rin. Kung ano yung timpla mo nung araw na yun, iba talaga. So, improv talaga. Contrary to what our comment section would say, hindi naman namin parang scripted yan. Parang ganyan. recently, di ba, nagsuot tayo ng in-ear, may nag-comment, may binubulong dun sa headphones. Sabi ni Ariel, so dinagdagan pa yung trabaho natin. So, ang galing mag-improv nung bumubulong dun sa headphones. Parang meron pong magtatas ng kamay dito sa row F. Sabihin mo to. Curious ako, kailan ba, kasi matagal na yung spit before na hindi pa kung ano yun ngayon. Pero curious ako kung kailan siya biglang sumabog. Si Papo mag-answer. Alam ko kung kailan yung unang sabog ng video natin. Hindi, matagal na yung split, di ba? 2002 nag-start. Pumasok kaming latest batch 2022. Siguro late 2023 na decide namin as a group na what if we try to put our stuff online. Ang dilemma kasi lagi dati, pag tinatry i-record, mukha siyang CCTV footage lang. Parang everything taken out of context, wala yung immersive experience na nafe-feel ng audience doon sa video. Nakatulong sa amin was yung nag-produce ng videos namin was actually an improviser as well. So alam niya yung kilite nung formats, alam niya yung kilite, at alam niya yung experience. So na-translate niya doon sa online stuff. At parang yun na, late 2023. Siguro December 10, nakailan din kami na post 2023. until merong isang pumotok Tapos tuloy-tuloy na Nasa from there. kami noon, nasa corporate show kami sa Bohol. Tapos, What? parang, 1 million tingnan views mo, yung spelling bee? nag-ano yung video na, hindi kami sanay Tama, hindi namin alam yung word. Parang kaming on stage, off stage, parang nadidistract kami na, tingnan mo, ang daming share, ganyan nga. So, sobrang bago yung experience na yon. Tapos, nasa labas pa. Yun naman nung TikTok nung spit na yun ay 2 video lang. Yung tumatumbling yung... Yung Oracle doll na Oo, umiikot. nag-post na. Oo, 2 lang. Tapos Gusto lang may alam ng mga password to parang things. 39 views,
64 views, 1 million views. Parang for the longest time, yung following ng TikTok was like at 26 followers. Tapos nung pumutok nung late 2023, parang masaya na kami na umabot ng 100, tapos biglang the next day, 1,000 na, tapos mamaya ngayon, almost 1 million. Mas marami pa rin bumoto kay Duterte. Baka may iba doon, DDS. Kasi meron din kami mga members sa group na DDS din eh. Tatakalin kami, ba't sila nandito? Pero ano yung video na yun? Yung nag 1 million? Ano siya? Spelling bee. It was actually snippet lang siya of the full segment. Sa Mesopotamia, onomatopoeia yun. Sa ugly duck. Ancient civilization. Paspel. Tara, tayong lahat. Sama kayo. Tayo as one, ganito yung ikot. Then, the sentence ends pag ginamit na yung word na pinapaspell. Gusto mo sampalan natin? O, kunyari, Sampalan namin kayo. Basta, nakasulat. Huwag pitikin may CCTV. Tsaka nandun makikita na. Tingin na lang tayo ng words sa kanila. Sige. Ito to. Mississippi. Mississippi. M. I. S. S. I. P. I. Mississippi. Kapag Ako ay tumatalon, Sa. tubig, Ako. Ay, Sumasakay. Sa barkong, papuntang Mississippi. Mississippi. Ready na kayo? So yun yung next topic. So yun yung nag-viral. So, yung game na yun. Anong ano nun? Anong panahon nun? May ano yung political climate nun na meron bang something? Slow news day ba? Anong It araw was na a yun? slow, parang uneventful ang end of 2023 if I remember correctly. Hindi masyado. 2020. Oh, diba? tapos biglang Parang wala masyado, wala nagtulong. masyado. Galing. Super. Yes. Thank you sa inyong lahat for consuming. Paano na-decide na yung 13 kayo, di ba? 13 ay makakabuo ng quorum. Charing, yung 13 Depende sa rules. Actually, 15 kami. 15 kami nun. And when that viral video came out, a few months later, 2 of them passed. So, 13 na lang. 13 na lang. Kurong na. So, ang nag-decide ay survival of the fittest. Natural selection pala. Pero paano yun? So, kung sino yung nandun sa 13, yun lang talaga yung spit. Or meron, di ba meron kayong school spit? yes. So, bago makapunta sa finals, Wala namang walang parang set na path towards becoming a spit member. It was actually parang nag-align lang yung mga stars that time. Kasi nagbuo yung spit ng school in 2015, which is Third World Improv. So kaming latest batch doon galing. okay. And then, towards the end, mga 2019, mga ganon, nag-decide sila mag-form ng house team. Parang yun yung varsity nung school, kumbaga. Na ang vision was, kapag merong mga gigs na hindi matanggap yung spit, ipapasa dun sa... Para siya spit bee. Parang ganon. Parang ganon. Tapos nung nangyari yung pandemic, ang nangyari, dun sa spit, maraming nag-retire na members. Tapos sa amin din, merong mga members na nag-decide na, ano naman to, wala lang naman to. So, nag-migrate na. So, parang merong... Parang baka may iba pa reason kung bakit sila nag-migrate, no? They had other things. Okay na. Kulang kami sa media training. Apparently. Parang kulang sila, kulang kami. O, de, join forces tayo. Buuin natin to. Ito na yung Spit 2022 edition, kumbaga. Which was coincidentally the 20th anniversary of Spit noong 20. So kayo ang Star Magic Batch 22. Yes. So parang ganun, parang may batch-batch. Tapos, eto na yun. So, kunyari, sila Ding Dong, ibang batch din sila pumasok. Parang ano lang din, nataon lang din. So, Ding Dong noong 2002, 2006? 6 kami. 2006 sila, 2011 si Thea. So, parang
from time to time nagkakaroon ng space, kumbaga, dun sa group. Or to welcome. Survival of the fittest. Ako pinaka-healthy. Or nai-invite, uy, kailangan natin ng actors. Yes, So, ini-invite yung mga ganitong tao. Oo, nakita ko may ano kayo, SB19. Yes. Meron That was sila. a fun collaboration Yes. last year. May SB19. Yes. Yeah, we're friends. May curious ako, meron ba kayong day jobs? O ito na yun? Spit is life. Ito na. Sharon, kaya nang gawin. Thank you! Thank you! Full-time job. Thank you! Pero kasi medyo DIY kami lahat in the sense na lahat ng nangyayari behind the scenes. Wala kaming producer or anything. Kami yun lahat. So yung nagmamount ng shows namin, kami lang Kami din. nag-hair and makeup. The-design ng dress, Yes. madam. Mag-upload Kami ng lang. ano. So everything you see, kami yung gumagawa. So swerte din na 13 kami kasi parang na kaming kumpanya. Kami yung may department. Sino CEO? Si Clara po ang president namin. Tingnan po natin sa SC. News. Ako pa. Official ikaw na Pero share lang din namin kasi very important to, especially for the big shows, yung backstage staff namin, improvisers din. So front of house, the ushers, yun nga yung aming video team, ano rin sila, nag-improv din sila, yung stage manager. Ang galing nga, paano kung yung front of house, Madam Oracle din sila. Marunong sila. Kaya one mouth din sila. Tapos may tinatanong yung ano, sa Momo, sa... Kasi pag yung mga ushers, improvisers, alam nila kung kailan papapasukin yung mga tao in between games eh. Kasi nagkaroon kami ng mga theaters na hinuhold nila sa labas ng sobrang tagal. Nagagalit yung... Dahil hindi nila alam kung kailan sila pwedeng papapasukin or papapasukin agad. Alam nila ang beat. So, kung full-time job nyo na itong yung spit, parang meron ba kayong mga side hustle pa, like acting or kung ano man? Mas more side quest na lang din siya lumalabas. Parang yun, for example, ako gagawin ko na lang example yung ginagawa ko. Sabihin mo nga ano. Dahil yung Pogo? yung skill. Actually, meron kaming mga side pang-upskill ng mga need na ginagawa din namin on stage. Like, we do workshops with experts, with movement, mga ganon, voice. We do voice lessons. Ako meron akong more regular side hustle. So I do corporate learning and development. So I do coaching ng not sports. So do coaching, leadership and culture, tapos Gallup strengths and etc. Mga team building, ganyan. So sometimes kinukuha ko sila. Yes. So, si Chester ay contractor. The good kind. Ako po Walang ay payong. designer foreman sa aking... Yun na yung naging baliktad. Yun dati yung main ko eh. Tapos naging na siyang side hustle na siya. Kunin po namin kayo kapag kami. Sure. Like another branch. Si Angelica meron din. Si Angelica ay data scientist. Ako ay data scientist. Ano na lang, bas consultancy na lang ngayon. Pag walang show, kailangan nating rumakit. Charot. Ako, wala po. May generational Dati akong freelance, like anything art related. So I do, I'm a film graduate kasi, so I did freelance filming before, graphic design, and all of those kinds of things. Pero ngayon hindi na masyado. Mas nakafocus na ako sa improv, both performing and teaching. Sasagutin ko yung sila Messi tsaka si Ariel, nagtuturo sila, so mga professor sila. Habang ginagawa nila to. Ako ay isang actor sa... Grabe, may hatak kayo yung mga estudyante ko. Magkano bayad sa Inifea? Maleta. Joke lang. Yung actor sa pelikula commercial ganyan. Yun, si Ding Dong ganun din. Sinabi ko Sabi mo na rin kay Papu. Totoo naman. Pero yun, tapos dati nagtuturo din ako, pero bakit pa? Mas masaya naman ako sa improv, tapos kaya naman ako mabuhay, so okay na yun. Parang paiyak na siya. Ako, prior to all of this, ako ay
nasa post-harvest ng agricultural products sa refrigeration technology. Basta yun. Okay na yun. Na tinigilan ko na yan. Sige. So yung product namin controls humidity and temperature of yung cold storage. So usually kasi, di ba, pag sa ref, ang nakokontrol lang natin ay temperature. So, kanyari, naglagay tayo ng gulay sa cold storage. Dahil cold yung temperature, yung humidity ay bumababa, which causes agricultural products to be not suitable for sale anymore. Meaning, nagda-dry up, ganun, nag-shrivel, lumiliit. So, yung technology na nilalako namin sa iba't ibang departments at iba't ibang universities ay nakokontrol mo both humidity and temperature. So, ang nangyayari, malamig yung loob, pero at the same time, moist yung surroundings. So, di ba? Diba? So, yun. So, tinigilan ko na. Pwede from the top. Yeah. Doon, meron nga kaming improv school. So, maganda na doon kami, lahat kami ay nagtuturo to a certain extent no improv. Kasi nga, kami ay improvisers at gusto namin ipakalat yung word, the gospel of improv sa iba't ibang mga tao. Yung hindi namin kasama today, so yun yung si Arin, content creator. Si Biba used to be in special education. Tapos nag-full-time siya dun sa school. Sa Third World Improv. Pero ngayon, full-time na rin siya sa Spit. Yes. Also doing back-end stuff. Back-end stuff. Si Admin. Si Happy, buntis. Pero ang ganda isipin na yung improv, yung comedy, yun yung naging full-time job. Correct. Tapos nagkaroon ng side quest. Pwede pala yun. Yes. Pwede yung... Sa Pilipinas lang. Ay, sa amin lang nangyayari ito. Pero possible pala. Di ba sino mag-aakala na iiwan nyo yung full-time job, tapos side quest na lang sila later on. Totoo. So, alam possible namin yun. yung luck at yung privilege din na meron kami para, may mga times na parang sobrang daming audience, tapos sa backstage kami, tapos parang alam namin libo yung audience na nanonood. Tapos ginagawa natin to. Parang, totoo ba to? Sobrang swerte natin. Pero at yun nga, nire-remind naman din namin sa isa't isa na, tsaka alam namin yung reality na hindi naman ganito sa lahat ng theater groups or sa lahat ng actors, sa lahat ng artists. So, parang special case, I think, yung sa atin. Yung sa amin. So, Pero sana hindi na maging special case. Yes. Prior Sana- to 2023, parang we were all very happy with our own bubble. Yung meron kaming school, parang meron ng mga 800 students, tapos maya't maya kaming merong corporate or applied improv. Masaya na kami doon. Pa-perform kami every week or every month sa cafe. Parang ganito, na 70-seater. And sometimes with different improv groups pa. Kasi hindi naman tayo, hindi lang Spit yung pinaperforman, at least marami. Yeah. Oo. Diba? Iba-iba pa. Hindi ko natalayan ito sa pinto. Masaya kami doon. So, nung dahan-dahan lumalaki yung shows, parang lagi lang namin nire-remind ngayon sarili namin na parang dito tayo nanggaling. Like, masaya tayo noon na minsan mas marami pa yung cast kesa sa audience. Every time mag-corp gig kami, parang kailangan namin ipakilala kung ano yung improv, i-explain. Parang hand-holding talaga na, improv lang to, ito ay walang script, blah, 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 blah. Tapos parang merong win noon na magsisimula yung audience na hindi ka kilala or parang hindi naiintindihan yung ginagawa mo, and then matatapos yung show na parang impressed sila or matutuwa sila. So masaya kami dahil sa social media. Mas madali na yun ngayon. Parang pwede na kaming, parang hindi na namin kailangan i-explain as much yung improv. And I think, parang favor naman for improv as an art form. Dahil mas madali na mag-show, and even for the other improv groups, mas madali na rin mag-show for them kasi nga, meron ng parang household name na yung improv, kumbaga, as a thing. Ang downside lang nun, sinasabi lang, nagsispit din kayo. Parang pabili po ng Colgate. Yes. Household name na. Yes. So thank you. I think part din nung pagsikat ng Spit ay dumating kayo sa time na after pandemic, nahayok yung mga tao sa live. Sa live concerts, yung manonood talaga, yes. Yung industriya lang namin, pelikula yung medyo na hindi kami nakaahon. Hindi pa rin nakaahon hanggang Yes, ngayon. pero I think yun talaga yun. Parang gusto ng mga taong live namin maranasan. Kasi syempre, iba yung pinapanood namin sa TikTok. Pero iba, mas nakakatawa talaga. Totoo. In person. So, may talaga, may kasamang luck.
Aside A from... lot of luck. Ano A talaga? lot of Talent. luck. Lot of... Pero kapag may luck, kailangan may galing pa rin. Oo. Honestly, we worked hard on our relationship. Parang how we also decided as a group kung paano kami mag-navigate ng conflicts or how we would give feedback to each other or mahabang journey rin yun. So parang it wasn't always as transparent or as natural kasi syempre iba-iba. Madaming Scorpio, ganyan. Yung mga Scorpio talaga. May Aries pa! Di ba ganyan? May Gemini, ganyan. Ilan ba kami? Dalawa lang kami Scorpio. Ay, binuking mo naman yung sarili mo, but okay. Sino po ang Aris natin? Sino yung Scorpio? Kasi Ariel, oo nga pala. Dahil ba? Oo, Aris. Ako Aris, pero March. Wala lang. Tracy yung isa pang Scorpio. So parang hindi Nadamay hindi pa. automatic yung paano kami mag-communicate yung kung yung so journey din siya. Journey din para sa amin yung as the new batch coming in. Oo, na parang yun paano kami mag-behave dito. Kasi technically parang kami yung mga young ones. But for a while may seniority na nagaganap doon sa Ikaw lang. Bait-bait ko eh. Si Agri si Kara ang nag-agree. sasabihin ko doon is, dahil nga umiikot din yung, may core team nga bawat shows, parang umiikot yung roles and responsibilities ng bawat members. Kasi yun din naman yung gusto namin mangyari. Parang each and every one of us, each member gets to portray a role of leadership. Parang kaya may mga core team per show. And as much as possible, nagririgo doon siya na iba-iba. I guess to Carl's point, ako din na-feel ko yun as the newbie na parang, paano kaya ako magiging mas, alam mo yun, paano ako makakapag-contribute to a leadership role sa SPIT kasi nga, alam ko may seniority, like, mas matagal na sila. So ngayon, so ngayon, parang, ang saya din kasi, parang nagsa-step up na rin to a leadership role na parang, ba't naiiyak yung boses ko? So parang ang saya nun, nakita mo na, ay wow, meron na akong ginagampanan na mas active as a leader in the group, which I think naman everyone is a leader in the group, to be honest. Kaya nga, ang taas nung taas nung level of work na we need to do to be able to understand each other in terms ano yung communication style niya, ano yung work style niya. And that's leading towards one goal na because we want to make it work. Yeah. Correct. Ano lang din, succession planning kasi nga naniniwala kami sa survival of the fittest, di ba? So parang when the time comes, parang laging, at least kung may mawala man, parang aandar at mabubuhay yung SPIT kahit hindi mababilis. Mawala meaning. Mawala Meaning, in umalis whatever siya. form or Umalis tayo. umalis meaning Lost. Yes, exactly. Happy kasi ako na may nabuo kayong certain kind of audience. Parang pag sinabing nanonood ng SPIT show, alam mo na kung ano yung itsura niya, ano yung personality niya, di ba? Ano yung pinaniniwalaan niya? Ano tsura Sige nga. Itsura niya pretty. Tama. Paano nyo nabuo yung ganong audience? Kasi syempre hindi naman siya overnight na nagiging socially aware, politically aware, or ayun, paano yun? Last week lang to nangyari, magkakasama most of us. Nagpunta kami sa maliit na restaurant, ganyan kalaki. Tapos, maliit lang siya. Tapos, yung isang waiter doon, tuwang-tuwa siya, nandun kami. Sabi niya, Tips Manila! Okay, mali. Pero okay. It's okay. So, yan, sa may wait staff, Baka ganyan. naka-mirror yung Siguro no, nakaganyan yung kanyang phone. Tapos kanto, nagpunta kami sa Burol. After nung dinner na yun. Tapos, nung lalabas na kami, may tumatawag sa amin, Speed Manila. Delivery, Grab delivery. As in, magta-time out na yung kanyang delivery. Magpapapicture po ako kasi kami yung Happy Pill. Kayo yung Happy Pill ko, ganyan. So, syempre, picture naman kami, ganyan. Tapos, Salamay, Salamat. So, na-late siya sa delivery niya. Sorry na, pero baka RIP naman. So, yung after nun siya na yung pagpag kami. Sa 7-Eleven. Donkey! Hindi na 7-Eleven. Sa Dunkin na. So, tapos sa Dunkin, dalawang staff doon. Speed Manila po. So,
So nakakatuwa na umabot kami doon. So it was because of social media that they get to experience our content. So kung tinatawag nyo kami na mataba yung utak namin, mataba rin yung utak ninyo. Congrats! Gusto ko yung dagdagan niya na parang bukod sa taba ng utak or intelligence, minsan kasi parang nasa usapin din siya ng empathy, I think. Kasi maraming, ako tingin ko sa pananaw ko, yung topics na natatouch ng mga scenes namin, kahit na nakakatawa siya, ganyan, may certain level pa rin siya ng empathy or humanity. So, hindi siya necessarily pag matalino or pag nanonood ka ng sweet, automatic matalino. Ano ba ang ibig sabihin kasi ng matalino, diba, or ng intelligence? So, ako rin, may mga nakakakilala sa akin na shout out sa Home Depot. Sa Home Depot. At saka, yung sa Avocador, yung sa may Evergotesco. So, ano talaga, from different walks of life, ang mga, so hindi ko masabi na may iisang identity, yung spit audience, or yung spit, yung nakaka-appreciate ng humor or ng content ng spit. I think, dahil nakaka-relate ka sa kung ano man, kung anong meron sa eksena, like, nanay mo ganito, tatay mo ganito, nanay ko yan, mama mo, ganyan, or, ganito yung kaopisina ko, ganito yung kapatid ko, ganyan yung ugali niya, ayaw rin niya maghugas ng pinggan. So, yung mga ganong topic sa eksena, I think yun yung pagiging tao lang. I think yun yung May shared memory. May shared experience, shared memory. At saka madami kaming followers sa Davao, sa Mindanao, actually. Dalawang beses tayo Dalawang beses na kami nag-show sa Davao. Mall show sold out. Kasi, yung tanong nila, di ba, sa Madam first word Arakel, pa, ano mo lang, spelling, word, confidential fund, ganun agad. Ano ba, gusto niyo ba kaming Good evening, Madam. Nasaan po yung confidential funds? Nakatago ito sa Malacanang. Paano yun, tinithread kapag nandun kayo sa isang lugar, tas medyo Pag tricky weird yung feeling? situation, ano lang siya parang we just play truthfully. Hindi naman namin iniiwasan or hindi naman... nag-filter, ganun. Oo, kasi nga, pag in-edit mo yung sarili mo habang naglalaro ka, it feels weird kasi parang magaspang. And at the same time, ano ka rin, tulad ng sabi ni Thea na malaking part yung empathy. So, makikiramdam ka rin dun sa energy ng room And naturally, dating naman yun Pag tingin mo, babarilin ka pag meron kang sinagot a certain way. Hindi mo naman na siguro yun isasagot, di ba? Buti na lang di natin sinagot kung sino makukulong this week. Oo. Officer in action lang. Tsaka, ang natingin ko rin dyan, parang bilang artist din, parang responsibility mo rin na, nandun na tayo sa platform na yun, meron na tayong audience sa ganito. So, bakit mo pagagaguhin pati yung audience? Parang kung ito yung truth natin, kung may mga taong gago, ilantaran sabihin natin siya. Kasi yun yung truth natin din as a group. At yun yung truth din ng audience. So, parang ginagago na nga tayo, gagaguhin pa rin namin. So, yun. Parang babalik pa rin siya dun sa principles of improv. So parang kung meron mang audience na na-attract dun sa ginagawa namin, and I think it's because na-appreciate nila consciously or subconsciously yung principles nung ginagawa namin, which is one, yung yes and, yung making your scene partner look good, ano pa? Tulungan niya ako. Being in the moment, listening, yung mga ganyan, Parang yung end result nun ay yung ginagawa namin on stage. Hindi siya parang, ito, mamaya, hindi tayo mag-review tayong dyaryo, tapos ito, sabihin natin to mamaya. Hindi naman ganon. Walang pre-planning or anything Pero dahil yung ganong leanings politically, I think, yun yung personal truth namin as a group. If another improv group would perform the same game pero iba yung kanilang timpla, most likely iba rin yung kakalabasan. For example, nung araw ng the whole bato situation, may show kami that night. So lahat ng suggestion ng tao tungkol sa bato. Kasi yun yung pinanggalingan din nila. So kailangan din namin sabayan kasi kung i-block off namin, bakit kayo di ba? So sabayan mo na lang. Kasi nandun sila lahat Sige, galit tayong lahat. Gamitin na natin. Tsaka kasi sa dami namin, every time mag-show kami, dala lang namin yung experiences namin and mga napanood namin, narinig namin, ganyan. So kung meron sa aming nakasubaybay sa mga current events, yun yung dala niya. Kung merong hindi, tas
everyday life or parang random pinagsasabi. Yun din yung dala niya. And may makaka-relate sa bawat isa. Pero walang parang pressure na parang ito, nangyayari siya ngayong araw na to. Wala naman. Parang wala naman. Kasi lahat naman, sabi ni Angelica, lahat naman ng tao, at I think dito sa Spit ay very politically aware. So ako personally, like, umaga-umaga, nandun ako sa, pag nag-open ka ng browser, tapos yun yung balita. So yun yung ginagawa ko. Just, ano sa'yo, Diaryo? Yung Google Tabloid. So wala siyang pressure, pero at least mas natural na sa amin na, oh my God, pag-usapan din namin sa group chat. Send kami ng mga articles. Nakita niyo na ba to? Tsaka para rin siya, of varying levels of suri, I would say. Parang yung iba ay mas may alam sa ibang issues, yung iba sakto lang. Pero we make it a point to share, ganun. I think, opinion ko lang naman to. I think kapag nasa arts ka, parang importante na socially aware ka. Yeah. At alam mo kung ano ang tama. Kasi, like, improv or drag sa, diba, sa drag. Parang drag is political, pero may mga drag artists na parang hindi pa rin nila naiintindihan na hindi yan maganda. Hindi, kasi parang nagkakaroon ng disconnect. Totoo. So, paano pag may nagko-comment sa Facebook nyo, sa mga video na parang, ba't hinahaluan nyo ng politics yung comedy lang naman? Ignore. Paano nyo na-handle yun? Nung una, nire-replyan pa namin na parang sinasabi namin na Spit has always been political, etc. etc. Nung marami na, parang di na, sige na. Just stick around and find out. Kasi makikita mo na, kahit yung comment mo na yan na, ba't nyo hinalo ng political yung comedy? Parang yan, hindi ka in the know. Like, pag tinignan mo lahat ng videos namin, nandun naman yun lahat. At saka yung ibang fans, regulars ng Spit, sila yung sumasagot, sila Actually, nakakaway. At saka may nagko-comment din kasi na baliktad na parang sana lagyan pa nila, sana mas socially pa. Meron iba nagre-request, yung parang naglabas kami ng yung nung may bato issue, so naglabas kami ng reel na bato related. Tapos parang, next topic naman po, parang nagre-request sila. Pwede ba tungkol naman po sa 18 Marines, mga ganun. Parang, noon kayo ng show at i-suggest nyo, diba? Bayad kayo! May nag-comment na, bayaran kami ng maleta. So, totoo ba yan? I think kasi first time namin magkaroon ng guest sa podcast na improv yung industry. Parang ano yung meron sa improv na love nyo at parang ba't kayo nananatili na ginagawa yung improv? Pwede ako unang sumagot. Kasi nanggaling ako sa isang art where perfection ang talagang ang hanap mo kasi classical musician ako before. Gusto ko siya, pero at the same time, yung nag-take ako ng improv, na-realize ko na kaya mong gumawa ng art form na ang kailangan mo lang ay truth. Parang kasi yung skill, at least, ang capital mo sa improv ay yung buong buhay mo. So yun lang yung kailangan mong dalhin. At saka... Bigat nun Oo, so lahat ng mga trauma mo, pwede mong dalhin dito. Lahat ng mga joys mo sa buhay, pwede mong gamitin dito. Na-enjoy ko siya, parang pwede pala yun. Na hindi ko kailangan maging perfect, na okay lang magkamali. Na actually, mas masaya siya pag nagkakamali ka. And if you do it in a space na safe, mas magbo-blossom yung art form sa loob mo. Ako, dahil tahimik ako, Talaga? natural. Dahil tahimik nga ako at hindi ako parang, kumbaga, medyo invisible lang ako sa life. Pero, ang gusto ko sa improv is lahat may chance to be, parang walang bida. Like, kahit sa amin, kahit sabihin mo na mas may fan, si ganyan. Pero pag lahat kami magkakasama on stage, pantay-pantay, everyone can be any role, any age, any ano. Tapos lahat kami, try namin bawat show na equal exposure talaga. Tapos, pati back-end work, pantay-pantay lahat. And hindi ka na si stereotype. Hindi mo kailangan mag-audition to be a bida or to play this role or to play this format. Hindi kailangan na may background ka sa theater or hindi mo kailangan maging funny. Yun nga, truthful lang talaga and open to learning and listening. So, yeah. So, walang Jollibee. Lahat kami. Saya lang. Ano lang to, nung 2017 nag-take ako ng class under Third Rule Improv. Wala siya sa aking cards, kumbaga. That time, nagtuturo ako ng math and science at the same time, ako ay musician. So parang hindi ko naisip ever na mag-improv ako until trinay ko siya. Ang nangyari noon, parang napanood ko yung Spit sa isang cafe sa Maginhawa. Tapos parang nakita ko, oh wow, gusto ko to i-try for myself. Tapos nung trinay ko, parang I just fell in love with the art form. Dahil nakita
ako na it's a very accepting art form. Kung nga sabi ni Carl, wala kang ibang kailangan dalhin kundi sarili mo. So parang hindi mo kailangan na excellent ka sa kung ano-anong bagay. Kasi kung ano yung i-offer mo sa playing, yun na yun. Kasi nga, naniniwala kami sa improv that everything is a gift. So yun. Yeah, that's me. Ayun, ako naman, kasi matagal na ako nag-theater, nagtuturo and all that. Pero sa spit, for improv, binabayaran ako para maglaro. So parang, ba't ako magtatrabaho? masaya lang siya. Tapos, yun, so hindi ko na kailangan isipin kung anong gagawin ko kasi I just show up, be present, and then play with whoever's there in front of me. And then I get paid to do that. Parang ang saya ng buhay ko. So, lalo na sa age ko. Parang, ayoko na mag-isip ng iba pang bagay. Kasi parang, nandito na siya. Ayun. So, wala na akong pangarap. Okay na ako. Pwede na ako ma-deads. Survival of the fittest. Kaya gumawa tayo ng, di ba, yung plan, succession plan. Ako, yung improv as an art form, hindi lang as a career. Ang nagustuhan ko sa kanya, safely akong kinakabahan. Parang safely akong natatakot. Kasi sa labas ko, hindi ako nag-i-improv. Minsan parang nag-overthink ako, dami-dami kong iniisip, ganyan. Pero pagka nag-i-improv ka, as in pag andun ka sa moment na yon, ang sarap ng feeling na kinakabahan ka, tapos hindi ka nag-iisip, tapos naglalaro ka lang. Yun yung pinaka-favorite thing ko about it. Share Ito ko na. lang, kami ni Thea, housemates kami dati. Kaya tumawa ka sa kanila. Oo, tapos dun sa bahay, wala lang, magagawa lang kami lagi. So, sa inyo lang na-witness pala ni yun. Thea, yung mga kinakwento ko rito ng mga nagnanakawan ng grocery. Naalala mo yung Wow! Nag-catch up! Hindi, yung yung sa nanay mo. Ay, yun. Hindi ko alam kung nakwento ko na yun dito. Basta yung nanay mo. Nakwento ko yung nanay ko dito? Oo! Yung tinatanggal niya yung S sa mga brand. Rustan. Rustan. Goldilocks. Rustan. Bebenham. Starbucks. Uy, shoutout sa nanay ko. Pangalawang episode na pala dito. Ako na. Sorry ka. CEO ka. Ako produkto din ako nung school at teacher ko si Ding Dong. Ay, ako din pala. Ayun, so, bago ako naging full-time sa improv, actually, nag-corporate ako for 10 years. So, yung peak ko na sabi ko, ayoko na nang ginagawa ko. Nung na-feel ko na, bakit ba ako bumubuo ng something for someone else? Bakit ko binubuo yung pangarap nung CEO? Basically, ba't ko ba ito binubuo? Parang, syempre madaming nangyari bago ako dumating dun sa realization na yun. Tapos ngayon, with Spit, parang, ang saya kong ginagawa to kasi bumubuo kami ng something na parte ako nung magiging end result or nung ongoing result. So parang ang saya kasi dito din, meron nga yung mga principles na wrong but strong. Favorite ko talaga yun kasi wrong but strong kasi nothing naman in improv is wrong. Nothing is right as well. It's just is, right? Parang improv and the connection and what you build together. So ganun. Dito sa grupo na to, sa improv and sa Spit, parang pwede ako maging ganun lang, as is. And alam ko na susuportahan ako ng grupo na to because lahat kami may same understanding of the principles na as is. But yes, happy ako na ito yung full-time ko na ako. Ako naman, lagi namin sinasabi na kung lahat ng tao nag-i-improv, ang ganda-ganda ng mundo natin. Lalo na yung mga politiko kasi it's all about listening, saying yes to each other, and also making each other look good. Ang pinakamagandang example niyan, na-mention niyo yung audience na there's a particular demographic of the audience. Lahat mabait. Kasi nagkaroon kami ng show sa Skydome, tapos yung pila haba, as in sa init. Tapos, walang nag-aawa, walang nagagalit, walang nag-aaway, lahat nagbibigayan. So parang, biro mo, nanonood pa lang sila ng improv, hindi pa sila nag-practice. Ganun na agad yung attitude. Ano pa kaya pag lahat tayo, ganun. Jumping off of what Chester shared, 20 years na ako sa Spit this year. So, nag-start ako when I was 2 years old.
And then, so parang na-notice ko rin yung pagbabago ko sa sarili ko. Parang how I am pushed to be better for the other person. Which then makes me a better person for myself. So parang feeling ko tuloy, and ito yung shinare ko sa mga estudyante ko dati. To be a good improviser is to be a good human being. Parang it transcends to that na yung listening, yung being there, being present, accepting them for who they are and where they are at the moment. Being able to empathize na kung nasaan sila, kung sino sila, and making something out of it, being creative, being playful. So parang ang dami niyang plus, kumbaga, na wow, pwede pala yun, na parang hindi ko kailangan ng okray para makamake ng connection or para magpatawa or something, parang hindi ko kailangan mag-punch down on anybody, but rather I can lift somebody up and bring joy to others. So parang ang dami niyang Yep. Ako, parang if Plus. kahit wala to lahat, like audience or itong mga opportunities na nabibigay ng Spit, I think I can confidently say I would still be practicing improv. Kasi nga, Same. yung principles na dala-dala niya, ako nagbago talaga yung buhay ko nung na-encounter ko siya. So, naniniwala ako that improv can save the world. So please, try out improv. Dagdag ko lang din, kasi masama taga-ugali ko. Pero sinasabi ko, I was raised a Catholic but improv is my religion. Kasi mas naging mabuting tao ako dahil sa improv. Kahit sa ilang taon akong pinag-aral ng Jesuita and all that. At sa Catholic Church. Parang hindi ko pa rin mas nag-effect yung principles ng improv para mas mabuting tao at mas naging... ganun. Pero masama pa rin ugali. Ganyan. Survival of the Ay, nicest. 30% improvement. Yun nga din yung nasa isip ko kanina na parang feeling ko kaya rin nag-survive yung... Parang feeling ko kung hindi talaga gusto ng mga tao sa Spit yung mag-improv, parang 10 years pa lang, hindi na siguro. Kasi parang umabot ng 24 na po ako. Yung para dun sa sumabog. Sige, kaya na yan, Angelica. Para to get the number of followers and yung to perform in a big stage, pero tuloy-tuloy pa rin. So, ano nga? Basta. I think maganda rin i-apply sa buhay ang improv. Yung yes and. Yes and. Na parang kung meron mga inner voices sa'yo, parang yes and tuloy ka lang. Accepting and building. Ganda. Thank you, Spit Manila! Sana mag-improve na Para lumait na sila. Sino? Lagi, wala. Si Officer in Action. Si Officer in Action. Secrets. Sino ba yun? Bigyan natin ng gindara. Sana, no? Share nyo naman yung mga next shows nyo. Saan nakikita yung mga... Thank you very much sa mga nanonood ng anniversary show namin nung June 27 sa Newport. Salamat sa inyo lahat. Grabe ang saya na. Sobrang wild. Lalo yung ginawa ni Kuya. May nakulong na that day. Alam ko. Dalawa. Officer in Action. Yes. So we just launched our Spit University Tour. Kaya yung show namin na nangyari nung June 27, iikot namin siya sa iba't ibang parts ng Pilipinas. At meron na tayong venue sa East. Yes. Sabihin na natin sa East, sa Region 4. 4A. Region 4A. Yan. Tapos meron din sa North. Sa North naman, hindi pa sa solid North. Sa pa lang, mga early North. Central North. Region 3. So abangan niyo pa yung iba't ibang dates ng Spit University Tour. Dahil nga, masaya yun. Masaya. Di ba, nakita niyo naman sa Newport, ang saya natin ng June 27, di ba? Grabe. Diba, ang saya ng show namin ng July sa 12 Monkeys. Uulitin namin siya sa August. Grabe. Sa August 18 sa 12 Monkeys, manood kayo. Kasama natin si JP at si Tonet doon. Nanonood sila. Malay natin sasalang sila. Pero saan
i-follow para doon nila makita yung mga schedule ng shows na napirmahan nyo na yung kontrata? Si Chester ang may alam. Alam niya yan. Oh, yes. Funny yung Chester. Spit Manila, meron kami sa .com. Meron kami sa .com. Spitmanila.com, nandun yung listahan ng mga show, tapos pwede kayo dun bumili ng ticket, tapos i-follow nyo rin nandun yung link sa Facebook, sa Instagram, and TikTok. Follow nyo lang dun yung Spit Manila at yung YouTube namin, kasi gusto rin namin ng ganyan. Actually. Booking form, meron doon sa spitmanila.com. Very good. Naka-earpiece. So, pwede silang i-book, pwede ko yung i-book for events, Yes. weddings. Yes, kasal, binyag, Ay, nakapag-improv na kami sa Lamay. Yes. Birthday, binyag. Kumpil. Hindi pa. Uy, sana may kumpil. Yung sinasampal. Kasi ano? May sampal po. Nasa sacrament. Ito talaga tayo sa simbahan. Oo. Pwede. Habang sinasampal yung mga bata. Ay. Meron. Sunday kasi. Ano? Ngayon. Kaya feel natin yung energy sa blessed day. Blessed be with you. Yes. Sorry. It's the day. Sorry. Yeah. But that's it for Spit Manila. Thank you! Gusto sila mapanood, magbayad daw kayo. Yes. Thanks, guys. Thank you, mga kaibigan. Thank you. Picture, picture. As gentle as your children's laughter all around. Your people have no meaning Kasi pumuputok pa yung mic, titignan ni of Papa. living in confusion. When will